So yun, muli na naman tayo nagbabalik mga ka-idol. Kasi meron akong munting kwento para sa inyo mga ka-idol. Kaya samahan niyo ako. Let's go! Every time na magkikita kami sa labas, palagi kami nagkikita sa isang lugar para sabay na kaming magpunta sa pupuntahan namin. Kaso, last Sunday, nauna ako sa kanya para mag-prepare ng aking munting surprise. At syempre, nagalit siya kasi bakit daw ako nauna? Bakit daw hindi ko siya ginising? Bakit daw umalis ako ng maaga? Galit na galit, akala mo niloloko. Syempre, hindi ko naman pwedeng sabihin kung ano yung gagawin ko. Kasi pag sinabi ko, malalaman niya, hindi na magiging surprise. At dahil hindi kami magkikita ng February 14 Valentine's Day kasi parehas kaming may work. Kaya Sunday, holiday namin. Hindi niya alam na may pinaplano ako. I-surprise siya. Ang alam niya ay magkikita lang kami at kakain lang ng lunch sa tent. Hindi niya alam na may inihanda akong surprise para sa kanya. Ang sineselebrate kasi namin, Valentine's Day and Mansari. And syempre, bibihira ko lang naman gawin ito. Kaya ito lang yung naiisip kong way para maging masaya siya at makalimutan muna ang lahat ng problema. And nakikita ko naman na sobrang saya niya. Sobrang saya. Minsan kasi pag sobrang dami mo ng problema, kailangan mo lang magpahinga. Tapos laban ulit. Hindi naman pwedeng sumuko ng basta kasi maraming umaasa sa'yo. Alam kong maraming relate dito. Karamihan ng mga OFW hindi talaga nawawala yung pagsubok. Syempre, bilang isang OFW na nakikipagsapalaran sa ibang bansa, need natin magpakatatag at laban lang sa hamon ng buhay. Ang problema ay daanan lang natin at huwag tatambayan. Wala namang binigay si Lord na hindi natin kayang lagpasan. Alam niya lahat kaya mong lagpasan. Kaya minsan, iparanas naman natin yung ganito sa ating mahal sa buhay. Siya lang kasi yung nag-iisang nakakaintindi sa ugali ko. Siya lang din kasi yung nag-iisang nagmamahal sa akin ng sobra-sobra. At syempre, nagpapasalamat ako. And syempre, nagpapasalamat din ako unang-una sa Panginoon and sa aking magiging na nanay na palaging nandyan sa tabi ko. Hindi niya ako pinabayaan na lumaki ako ng ganito. And syempre, sa mga kapatid kong walang sawang sumuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko kayo makakalimutan sa lahat ng bagay na ginawa niyo para sa akin. And syempre, kaya ako to ginagawa lahat. Marami na din kasi kaming pinagsamahang saya, lungkot, hirap, ginhawa, at lahat ng problema ay kinakaya namin ng magkasama. Yung tipong kaming dalawa lang yung palaging nagkakaintindihan. Minsan may away, hindi nawawala. Pero in the end, kami pa din yung palaging magkasama, magkatawanan, magkaiyakan. Sa lahat ng problema, nagdadamayan. Kahit madalas, ang lakas ng toyo niya, okay lang, lilipas din naman yan. Basta dito lang tayo palagi sa isa't isa, laban lang, walang susuko, pangako. And syempre, hindi lang naman ako yung may surprise dyan. Hindi ko alam, meron din pala siyang daladala, hindi ko lang nabidyohan. Kasi mas na-excite ako na siya yung nakikita kong nagiging masaya kaysa ako yung magiging masaya. Sobrang saya ko kaya, pag nakita ko na masaya siya, akala niya, porket siya lang yung kinikilig, hindi na rin ako masaya. Hindi kinikilig, ano ako, manhid. Hindi lang ako mahilig magpakita ng reaksyon. Pero deep inside, napakasaya ko sa mga ginagawa mo para sa akin. Sa mga sobrang effort mo, lahat. Baka akala nila, ako lang yung gumagawa ng effort. Pero hindi nila alam, mas ma-effort ka pa kaysa sa akin. Ang sabi ng aking mga followers is, love is when two people each other's soul. Love is honesty and trust. Love is helping one another. Love is mutual respect. Love means that different can be worked out. Love is reaching your dream together. Love is connection of two hearts. Ang kahulugan ng pagmamahal ay handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng isang tao o bagay. Ang lahat ng kagandahan ng asal ay nakapaloob sa salitang pagmamahal. Sapagkat ang katapatan, kabutihan, respeto at kabusilakan ng puso ay nagpapakita ng pagmamahal. Ito ay ang pag-aalay ng kabutihan ng walang hinihinging kapalit. Sapagkat ang paggawa ay mula sa puso at hindi dahil kailangan lang. What is love nga ba? Love is sacrifice. Kung di ka marunong magsakripisyo, di mo ramdam ang salitang pag-ibig. Love is emotion and behaviors characterized by intimacy, passion, and commitment. True love is not a new. It is lasting. True love means being emotionally connected. True love is accessible. True love is responsive. True love is engaged. True love is always growing. True love is faithful. True love is transparent. Love means accepting someone's fault and insecurities and loving them anyway and making it through life's challenge together with your love for each other. What did you say? Nakakabwisi! Thank you! Love you! Picturean mo na kita. Ingit kayo! Bilis na, pipicturean kita. Picture! Sa isang pirasong lupa ng mundo, sa isang hulma ng putik, nabuo ang tao. Parang ikaw, sa isang ngiti mo lang, nabuo ang puso ko. Hindi ako mayaman para bilhin ng kahapon, pero handa akong utangin ang ngayon, makasama lang ang buong maghapon. Kung mahal mo ang isang tao, hindi ka maghahanap ng wala sa kanya. Makontento ka kung anong meron siya, at tanggapin kung anong kayang ibigay niya. Ang tunay na seryoso, hindi agad susuko sa isang relasyon. Hahanap muna yan ng solusyon para maayos ulit ang sitwasyon. Ang pag-ibig, hindi lang basta isang emosyon na nararamdaman, kundi isang desisyon na dapat panindigan. Ang pag-ibig ko sa'yo ay parang pahinga. Bakit ko ititigil kung alam kong hindi ko kaya? Ang oras ay isang mahalagang elemento sa mundo. Bumibilis kapag masaya ka at bumabagal naman kapag wala ka. Yun lang guys, maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye!